Life After Prison. By Silence You. Kabanata 1661 hanggang 1670. Nakipag-chat si Severin kay Woolrich saglit, bumalik sa tirahan ni Severin. Pagdating doon, tinanong ni Woolrich ang mga maling paggamit. Sheila, Diane, gusto mo bang sumama sa amin sa Treasure Pavilion? Inayos ko na ang Great Elder na dalhin doon ang grupo ni Larry. Pipili sila ng mga diskarte at armas sa pakikipaglaban. Halika at tingnan mo kung may nakakakiliti sa iyong gusto. Tuwang-tuwang tugon ni Sheila. Ang iyong kabutihang loob ay lubos na pinahahalagahan. Ito ay isang alok na hindi namin maaaring tanggihan. Saka ngumiti si Sofia. Hindi namin ito palalampasan para sa mundo. Tawa ng tawa si Woolrich. Kung gayon ay naayos na. Kayong lahat ay kasama ni Severin, kaya sasamahan mo rin siyang lahat sa Paradise Secret Realm. Ang mga diskarte sa pakikipaglaban at mga sandata ay magpapahusay sa iyong mga kakayahan sa pakikipaglaban at masisiguro ang iyong kaligtasan. Kumpiyansa na dagdag ni Sheila. Wala kaming dapat ikatakot basta kasama namin si Severin. Pagkatapos ay nagbabala si Woolrich. Marahil hindi, ngunit tandaan na si Severin ay kailangang harapin din ang iba't ibang mga panganib sa kanyang sarili, kabilang ang mga espiritong hayop na kasing lakas ng isang Royal Saint. Kailangan mong maging maingat kung sasama ka sa kanya. Kung nag-aalala ka para sa iyong kaligtasan, maaari mong palaging ipagpaliban ang iyong pwesto sa ilan sa mga senior disciples na may mas mataas na kakayahan. Ipinahayag ni Sheila ang kanyang pag-aalala. Mga espiritong hayop na kasing lakas ng isang Royal Saint. Mukhang napakadelikado iyan. Kakayanin pa ba ni Severin ang pagpaliwanag ni Woolrich? Ang mga ganyang espiritong hayop ay umiiral, ngunit ang Paradise Secret Realm ay sapat na napakalawak na bihira para sa sinuman na makatagpo ng mga espiritong hayop na may ganoong kalakasan. Kahit na makaharap mo sila, malamang na isa o dalawa lamang ang kailangan mong harapin. Karaniwan, ang mga ito ay maihahambing sa Level 1 o Level 2 Royal Saint. Ang ilang mga disipulo na pumasok sa kaharian bilang isang Level 9 Saint ay maaaring umakyat sa isang Level 1 Royal Saint kung sila ay mapalad. Ang gayong mga alagad ay makatuwirang may kakayahang hamanin ang isang espiritong hayop. Si Sheila at ang iba pa ay nakahinga ng maluwag ng marinig na kakaunti lamang ang mga makapangyarihang espiritong hayop sa loob ng Paradise Secret Realm. Kahit na nakatagpo man sila ng anuman, ang mga espiritong hayop ay hindi magiging sobrang lakas para harapin nila. Sa ilalim ng patnubay ni Woolrich, hindi nagtagal ay narating ni Severin at ng grupo ang bukas na lugar sa labas ng Treasure Pavilion. Namangha si Severin nang makita niya ang malatoren na istruktura sa kanyang harapan. Ang Treasure Pavilion na ito ay maaaring matagal nang umiral dito, tama ba? Nakangiting sagot ni Woolrich. Ito ay itinayo noong unang itinatag ang sekta na ito. Sa kasaysayan na umaabot ng 10,000 taon, ang pavilion mismo ay dapat na higit sa 10,000 taon na ang edad. Hindi ako masyadong sigurado sa eksaktong oras kung kailan ito umiral, ngunit ito ay umiral ng higit sa 10,000 taon. Dumating at umalis ang mga henerasyon ng mga pinuno ng sekta. Sa sandaling iyon, si Celine, sa kanyang parang bata na boses, ay tumangala at tinanong si Woolrich. Mr. Sect Leader, pwede ba akong pumili ng combat technique o armas? Wala pa akong armas. Masiglang tugon ni Woolrich. Siyempre, dinala ko kayong lahat dito para makapili kayo ng armas. Kaya dapat ay meron ka rin. Ang umaasam at kaibig-ibig na kilos ni Celine ay nagdulot ng ngiti mula kay Woolrich. Pagkatapos ay marahan niyang hinaplos ang ulo nito. Gayunpaman, ngumuso si Celine at lumakad ng ilang hakbang pasulong. Tapos tumalikod siya at ngumisi. Bakit mo ginulo ang buhok ko? Napakabastos mo. Bakit ang mga matatandang mahilig guluhin ang buhok ko? Hindi napigilan ng grupo ang tawa nang makita ang reaksyon ni Celine. Sa hindi kalayuan, ang ilang mga alagad ay nagsimulang mag-alinlangan kung sila ay naghahalusinate. Gumagana ba ng maayos ang aking mga mata? Sino ang mga taong ito? Bakit sila magiliw na nakikipag-chat sa pinuno ng sekta? Oo, at sino ang batang babae na iyon? Siya ay bata pa. Maaari ba siyang maging isang alagad ng sekta? Tanong ng isa pa. Tiyak na may higit pa sa kanila kung maaari silang makipag-usap ng casual sa pinuno ng sekta.
Ang isa sa kanila, si Merrick, na pamilyar sa background ni Severin, ay nagpaalam sa nalilitong mga alagad. Huwag kang mag-abala sa pag-iisip ng lahat ng walang katuturang hula. Ang lalaking iyon ay disipulo ng senior ng ating sect leader. Bulalas ng isang gulat na disipulo. May senior ang sect leader natin. Ngayon ko lang ito narinig. Kung ganoon, dapat napakatalentado ng disipulo ng taong iyon. Sobrang naiinggit ako sa kanya. Ano naman ang mga magagandang babae sa paligid niya? Lahat sila napakamagaganda. Napalunok ang isang matabang lalaki nang makita ang mga asawa ni Severin. Ang mga tumitingin sa gayong magagandang babae ay halos tiyak na makaramdam ng tibok ng kanilang mga puso. Nagpatuloy si Merrick. Ang mga babaeng ito ay halos kasing ganda ng anak ng ating pinuno ng sekta. Maaaring wala akong gaanong impormasyon, ngunit sigurado ako na ang tatlong magagandang babae na ito ay mga asawa ng binata. Nagseselos ka, hindi ba? Ngunit iyon ay dapat asahan. Siya ay halos higit sa tao. Matapos magmuni-muni ng ilang sandali, ang matabang lalaki ay nagsabi. Nga pala, narinig ko na lahat ng mga alchemist mula sa aming sekta, kabilang ang tatlong 4th grade low-rank alchemist, ay bumisita sa isang binata na kamakailan lang ay sumali sa sekta. Iyan ba ang parehong binata? Ang isa pang alagad pagkatapos ay nag-isip. Nakakatawa. Maaaring mataas ang kanyang status sa sekta, ngunit iyon ay sa pamamagitan lamang ng pakikasama sa pinuno ng sekta. Bakit lahat ng mga alchemist na iyon ay bibisita sa kanya? Oo, hihihi. Ang kanyang posisyon ay hindi kasing prestihiyoso ng mga anak ng ilang elders, at siya ay walang iba kundi isang mahuhusay na alagad. Bakit siya bibisitahin ng mga mapagmataas na alchemist na iyon? Siguradong mali ang nakuha mong impormasyon. Humalaklak ang taong grasa. Sagot ni Merrick. Lahat kayo ay walang alam sa katotohanan na siya ang kasalukuyang pinakamagaling na alchemist sa loob ng sekta. Siya ay nasa 4th grade medium rank alchemist, kaya hindi dapat magtaka na bibisitahin siya ng mga alchemist na iyon. Gulat na bulalas ng ilang disipulo. Isang 4th grade medium rank alchemist. Pero napakabata niya. Paano siya ganoon kahusay? Ang isang 4th grade medium rank alchemist ay makakapagpino ng mga pills na may kakayahang makasulong ng pambihirang tagumpay sa level 5 o kahit na level 6 saints. Alam nating lahat na ang mga saints sa level na iyon ay hindi kapani-paniwalang mahalaga sa sekta, kaya hindi ba halata na ang ating leader ng sect ay magbibigay ng malaking kahalagahan sa isang alchemist na makakagawa ng mga ganoong pills. Ngumiti si Merrick at nagpatuloy. Magkakaroon ako ng magandang relasyon sa kanya kung magkakaroon ako ng pagkakataon. Maswerte akong tao kung magpasya siyang bigyan ako ng isa sa kanyang mga table tasks. Oo, tama si Merrick. Dapat nating italaga ang lahat ng mga mukha na ito sa alaala. Dahil ang tatlong dilag na iyon ay asawa niya at ang batang babae na iyon ay anak niya, magiging tanga tayo para masaktan sila. Papahirapan lang natin ang buhay natin sa hinaharap. Sa wakas ay naunawaan ng mga alagad kung gaano kahalaga ang paggalang sa mga bagong dating. Napatingin sila sa pamilya ni Severin na may panibagong pagkaseryoso. Lingid sa kaalaman ni Severin, siya ang naging sentro ng mga kamakailang talakayan sa mga alagad ng sekta. Dahil siya ay isang taong mahalaga sa leader ng sekta at isa ring 4th grade medium rank alchemist, ang kanyang katayuan ay higit pa kaysa sa mga elder. Hindi katakataka kung ang lahat ng elder ay tretuhin siya ng may labis na kagandahang loob sa hinaharap. Nanatiling nakasabay ni Severin si Woolrich at mabilis na tinungo ang pasukan ng Treasure Pavilion. Sa ibang lugar, maraming kabataan ang nababalisa. Isang disipulo ang bumaling sa isang mas matangkad na lalaki at nagtanong. Ano ang gagawin natin ngayon, Rano? Ang taong iyon ay isang 4th grade alchemist, at malamang na hindi siya nagsisinungaling nang sabihin niyang siya ay alagad ng senior ng ating pinuno ng sekta. Bakit pa siya makakasama ng ating pinuno ng sekta? Ang isa pa niyang kasama ay lumitaw na pare-parehong problemado. Magiging mahirap ito. Isang malaking pagkakamali ang ginawa natin sa pamamagitan ng pagtalikod sa kanya pagdating niya sa sekta kahapon. Hindi namin siya pinaniwalaan at tinalikuran pa siya. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Bibigyan niya ba kami ng mahirap na oras sa hinaharap?
Lalong umasim ang ekspresyon ni Rano nang marinig ang mga salitang iyon. Pagkatapos ng ilang maalalahang pagsasaalang-alang, sumimangot siya at sinabi. Ano pa bang opsyon ang mayroon tayo maliban sa paghingi ng tawad? Hindi ganoon kalaki ang isyo kung hindi niya tayo patatawarin, ngunit magiging mas malaking problema ito kung mawawalan tayo ng akses sa mga mapagkukunang kailangan para mapabuti ang ating tagumpay sa hinaharap. Sa sobrang pagkadismaya, naikuyom ni Rano ang kanyang mga kamao at sinabing, kalokohan. Kasalanan niya ang lahat ng ito. Siya dapat ang nagpapatrol kahapon, pero sinabi niya sa akin na abala siya at kailangan niyang lumipat ng shift sa akin. Nauwi ako sa pagkakasala ng isang mahalagang tao dahil doon. Wala sa mga ito ang mangyayari kung hindi niya hiniling na lumipat ng shift sa akin noong una. Oo, paano natin malalaman na ang lalaki ay tulad ng sinasabi niya? At ang pinakamasama ay, siya ay isang 4th grade medium rank na alchemist din. Napakahirap. Ang iba pang mga disipulo ay nagpahayag ng mapait na ekspresyon. Walang magandang may dudulot sa atin ang pag-iyak tungkol dito. Umaasa lang tayo na patatawarin niya tayo. Nang mapag-isipan ito, tinalakay ito ni Rano sa kanyang mga kasama at nagmamadaling umalis. Ginabayan ni Woolrich si Severin at ang iba pa sa ikalawang palapag ng Treasure Pavilion. Dito nakaimbak ang ating mga armas. Ang mga gustong makakuha ng anumang armas ay kailangang magpalitan ng malaking bilang ng mga merit point, ngunit lahat kayo ay exempt sa mga naturang kinakailangan. Mangyaring huwag mag-atubiling pumili ng anumang armas na gusto mo, kahit na may limitasyon ng isang armas para sa isang tao. Ngumisi si Severin at sumagot. Salamat. Ngunit hindi ako mangangailangan ng sandata. Ang aking Bloodfin Sword ay higit pa sa sapat upang matugunan ang aking mga pangangailangan. Ipauubaya ko sa kanila ang pumili ng kanilang mga armas. Tumanggaw si Woolrich at sinabing, ang pinakamalakas na sandata sa aming sekta ngayon ay isang espiritual na sandata sa 9th grade. Gayunpaman, alam ko ang mas makapangyarihang mga sandata na kilala bilang mga espiritual na kayamanan. Sa kasamaang palad, wala kaming ganoong mga armas. Tanging ang Horizon Sect at dalawang iba pang upper class na first tier na sekta ang mayroon nito. Kahit na noon, mayroon lamang sila ng isa o dalawang ganoong armas. Espiritual na kayamanan. Natigilan si Severin sa narinig. Iyon ang una niyang narinig na ganoong kayaman. Noong una ay naniniwala siya na ang sandata na taglay niya ay ang pinakamabigat, ngunit sa pagbabalik tanaw, tila na overestimated niya ito. Ano sa tingin mo ang latigo na ito? Parang gusto kong gawin itong sandata ko. Hihihi. Sa tingin ko, magiging masarap sa pakiramdam na gamitin ito laban sa mga kaaway. Nakangiting itinuro ni Sheila ang isang latigo na hinailan niya. Maaari mong makuha ito kung gusto mo. Maaari ka lamang pumili ng isang armas. Nakangiting sagot ni Severin. Tumabi sa kanya si Woolrich at nagpaliwanag tungkol kay Sheila. Maganda ang mata mo, Sheila. Ang latigo na ito ay isang makatwirang malakas na 7th grade na espiritual na sandata. Ito ay lubos na nababanat, at karamihan sa mga mas mababang uri ng mga espada ay hindi makakalagpas dito. Ito rin ay may mahusay na kakayahang umangkop na nagbibigay daan dito upang makaahas sa paligid ng mga kalaban nito. Natuwa si Sheila matapos marinig ang paliwanag ni Woolrich sa latigo. Isang 7th grade na espiritual na sandata. Mukhang maganda. Makukuha ko iyon pagkatapos. Sumang-ayon si Woolrich na tumanggo, at si Sheila ay nagpatuloy sa pagtanggal ng latigo sa dingding. Isang matandang individual na inatas ang magbantay doon ay sumimangot at nagpahayag ng pag-aalala sa pagpili ng armas. Sect Leader, Sir, ito ay isang 7th grade na espiritual na sandata. Wala tayong marami sa kanila sa ating sekta. Ang antas ng pagkamit ng dalagang ito ay hindi masyadong mataas, sa palagay ko. Bagamat hindi ako takutol kung ang latigo na ito ay nasa kamay ng ilang mga saint men o saint women, nag-aalala ako na ang isang taong may mas mataas na antas kaysa sa kanya ay maaaring magtangkang magnakaw sa antas na ito. Napakagatlabi si Sheila at muling nag-isip. Pagkaraan ng ilang saglit na pag-iisip, humakbang siya at ibinalik ang latigo. Siguro pipili ako ng lower level na armas. Level 3 Warrior Emperor lang ako,
at hindi ko magagamit ang armas na ito sa buong potensyal nito. Gayunpaman, nanatiling matatag si Woolrich sa kanyang paninindigan at iginiit. Tulad ng sinabi ko dati, dinala ko kayong lahat dito para mapili ninyo ang anumang bagay na makakapansin sa inyo. Mga diskarte man sa pakikipaglaban, pagsasanay sa pagsasanay, o armas, bawat isa ay may karapatan sa isang pagpipilian. Lubos kong hinihikayat kayo na sulitin ang pagpipiliang iyon. Pagkatapos ng maikling paghinto, nagpatuloy si Woolrich. Maaaring medyo mababa ang antas ng iyong natamo sa ngayon, ngunit naniniwala ako na mabilis itong bubuti. Bukod dito, si Severin ay isang 4th grade low-rank alchemist, at mayroon siyang sapat na kakayahan na gumawa ng mga table tasks na makakatulong sa iyong paggamit. Pamilya niya kayo, kaya nagtitiwala akong gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya upang tumulong sa iyong pag-unlad. Kumpiyansa ako na magpapatuloy kayong lahat sa loob ng 2 buwan upang magsasanay ng napakabilis. Mahirap at panatilihing masikap ang iyong tagumpay. Wala nang masabi ang matanda matapos marinig iyon mula sa pinuno ng kanyang sekta. Kung tutuusin, hindi niya kayang makipagtalo sa pinuno ng sekta sa desisyong iyon. Ang pangunahing alalahanin niya ay si Sheila at ang iba pa ay maaaring mauwi sa nakamamatay na pinsala kapag tinakpan ng ibang tao ang sandata at nais na agawin ito. Hindi nagtagal, biglang pumasok sa isip ng matanda ang isang biglaang pag-iisip, at nalilitong tanong niya kay Woolrich. Di ba 4th grade medium rank alchemist siya? Kahit papaano, yun ang narinig ko. Bakit mo siya tinutukoy na 4th grade low rank alchemist? Teka lang. Isa kang 4th grade medium rank alchemist. Saglit na natigilan si Woolrich. Narinig niya na si Severin ay isang 4th grade alchemist at automatikong ipinapalagay na siya ay isang 4th grade low rank alchemist. Nasa kanyang sarili ay napakakahanga-hanga. Ito ay bago sa kanya na si Severin ay isang 4th grade medium rank alchemist. Walang pakialam na sagot ni Severin. Oo, isa akong 4th grade medium rank alchemist. Bakit hindi mo sinabi sa akin ng mas maaga? Lagi akong nasa ilalim ng impresyon na ikaw ay isang 4th grade low-rank alchemist. Ang iyong mga kasanayan sa alchemical ay hindi ka panipaniwalang mataas. Lubusang nabigla si Woolrich matapos matuklasan ang tunay na grado ni Severin. Nagkaroon ng malaking pagkakaiba sa pagitan ng isang 4th grade low-rank alchemist at isang 4th grade medium-rank alchemist sa kabila ng bahagyang pagkakaiba sa level. Ang mga Pildores ng 4th grade low-rank alchemist ay kadalasang mas epektibo para sa mga may nakamit na antas 1 hanggang level 3 saint. Samantala, ang mga pills na ginawa ng isang 4th grade medium rank alchemist ay lalong kapakipakinabang sa mga nasa pagitan ng level 4 at level 6 saint. Ang pagkakaiba ay kapansin-pansin, dahil ang huling grupo ay nakahanda na maging antas 7 hanggang antas 9 na santo. Ito ang pinakamahalagang grupo para sa sekta, dahil may mga inaasahan na maaabot nila ang mataas na katayuan ng isang hari. Dahil si Severin ay isang 4th grade medium rank alchemist, ang kanyang mga kakayahan ay magiging makabuluhan sa pagpapabilis ng kakayahan ng sekta na mag-alaga ng marami pang ganoong mga disipulo. Sa gayon, ang pag-unlad ng sekta ay lalo pang bubuti. Walang magawang tumugon si Severin. Hindi ka nagtanong. Di ba? Naalala kong tinanong kita kahapon lang. Tumugon si Woolrich na may natatarantang pagsimangot. Detalye ni Severin. Bueno, ang tanong mo ay kung ako ay isang 4th grade alchemist, at sinabi kong oo. Ipinapalagay mo na ako ay isang 4th grade low rank. Tila natulala si Woolrich. Naiintindihan mo ba kung gaano kahalaga para sa isang sekta na magkaroon ng isang 4th grade medium rank alchemist? Napakahalaga, syempre. Sumingit ang isang elder kay Woolrich ay nag-isip pa at lumapit kay Severin. Nang matitiyak niyang walang mga tagalabas, sinabi niya ang kanyang pag-aalala at sinabing, muli kong pinag-iisipan ngayon ang aking desisyon na pasukin ka sa Paradise Secret Realm. Isang malaking dagok sa ating sekta kung may mangyari sa iyo sa loob ng lugar na iyon. Natigilan si Severin at gumanti ng nakakalokong ngiti. Kailangan mo bang maging maalalahanin ng ganito? Hindi ka ba nagtitiwala sa mga kakayahan ko kahapon? Bakit ngayon palang nagbago ang tono? Narinig ko na ang tungkol sa Paradise Secret Realm noon pero hindi pa ako nagkaroon ng pagkakataon na pumunta doon.
Hindi ko palalampasan ang pagkakataong maranasan ito. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Woolrich. Nagtiwala ako sa iyo kahapon dahil alam kong medyo mataas ang antas ng iyong pagkamit. Ang iyong lakas ay magpapababa sa panganib na maaaring mangyari ang anumang hindi kanais-nais na mga insidente. Gayunpaman, hindi mabilang na iba pang mahuhusay na individual ang papasok din sa Paradise Secret Realm, hindi pa banggitin ang posibilidad ng mga espiritual na hayop na maaaring magkaroon ng antas ng pagkamit na katumbas ng antas 1 o antas ng 2 maharlikang santo. Makabubuting magkaroon ng kaunting antas ng pag-iingat. Napabuntong hininga si Severin at nagkomento. Mukhang ipinahihiwatig mo na mahalaga ako sa sekta, ngunit hindi ba magiging first-tier sect pa rin ang Sky Blue sect kahit wala ako? Hindi sinasabi na ikaw ay isang mahalagang bahagi ng sekta. Sabi ni Woolrich bago nilinaw. Bagamat totoo na tayo ay isang middle-class na first-tier sect, ang agwat sa pagitan natin at ng upper-class first-tier sects ay napakalaki kaya nagiging lubhang mahirap na tulay ang agwat na iyon. Ang bilang ng mga Royal Saints sa ating sekta ay mas mababa kaysa sa ibang mga sekta, at huwag na nating simulan ang antas ng pagkamit ng ating mga Royal Saints. Wala tayong sapat na level 7 o level 8 Royal Saint para ikumpara ang ating sarili sa kanila. Ang pagkakaibang ito ay umiiral dahil ang kanilang sekta ay may isang 4th grade medium rank alchemist. Ang pinakamalakas sa mga upper class na first tier na sekta, ang Horizon Sect, kahit na mayroong 4th grade high rank alchemist. Huminga muna si Woolrich bago idagdag. Ang mga middle class na first tier na sekta na tulad natin ay kulang kahit isang 4th grade medium rank alchemist. Karamihan sa kanila ay mayroon lamang 4th grade low rank alchemist, at kahit na iyon ay magandang pahiwatig para sa kanilang sekta. Hindi ko alam na ang agwat sa pagitan ng isang middle class first tier sect at isang upper class first tier sect ay napakalaki. Akala ko maliit lang ang pagkakaiba. Sa wakas ay naunawaan na ni Severin kung bakit 2 beses na nag-isip si Woolrich na papasukin siya sa Paradise Secret Realm pagkatapos malaman ang tungkol sa kanyang tunay na kahusayan sa alchemical. Nakangiting tiniyak ni Severin kay Woolrich. Huwag kang mag-alala, mag-iingat ako, at hindi kita pababayaan. Tumango si Woolrich. Ituloy na natin. Mabilis na kinuha ni na Sofia at Dayan ang kanilang napiling sandata. Dahil sa naunang pagtutol ng elder nang pumili si Sheila ng sandata na 7th grade, pinili ni na Sofia at Dayan ang mga sandata na mas mababa ng 1 grado. Gayunpaman, ang kanilang mga armas sa 6th grade ay kapansin-pansin pa rin. Tanong ni Celine. Ano naman ang tungkol sa akin? Masyado bang mababa ang antas ng aking pagkamit para pumili ako ng high-level na armas? Ngumiti si Woolrich at nag-alok. Pahintulutan akong pumili ng isang espiritual na sandata sa 1st grade para sa iyo, Celine. Mayroon akong isang maikling espada dito na mahusay na pares sa iyong kasalukuyang antas ng tagumpay. Hindi ito masyadong mabigat, at makikita mong napakaginhawang gamitin. Ang mga mata ni Celine ay kumikinang sa pananabik habang nagpasalamat sa kanya. Salamat, sir. Agad na pumili si Woolrich ng isang maikling espada para kay Celine. Ang grupo ay nagpatuloy sa paglipat sa ikatlong palapag upang pumili ng isang diskarte sa pakikipaglaban. Nang makapili na silang lahat, nagdahilan si Woolrich habang si Severin at ang kanyang pamilya ay bumalik sa kanilang tirahan. Sa kanilang pagbabalik, nagulat sila nang makita ang ilang mga disipulo na nakaluhod sa lupa na may matinik na baging na nakapulupot sa kanilang katawan. Mga senior, anong nangyayari dito? Kinilala niya ang mga individual na mga miyembro ng patrol team na hamarang sa kanila pagdating sa sekta kahapon. Tila lumapit sila upang humingi ng tawad matapos malaman ang totoong katayuan ni Severin, sa takot na baka hindi masyadong mabait si Severin sa kanila sa hinaharap. Humihingi kami ng paumanhin para sa aming mga pagkakamali, Elder Severin. Mangyaring huwag mo kaming pagtawanan. Hindi kami karapat-dapat na tawagan mo bilang senior. Sa halip, ikaw ang dapat naming tinutukoy na elder o senior. Sabi ni Rano na may kahabag-habag na ekspresyon. Nagkaroon siya ng maling impresyon na si Severin ay nagtataglay ng sama ng loob sa kanila para sa kanilang nakaraang pag-uugali at sinasadya silang tinatawag silang mga nakatatanda upang kuskusin ito. Ngumiti ng pilit si Severin at nagtanong. Anong nangyayari?
Bakit mo pinapahirapan ang sarili mo ng ganito? Sa tingin ko wala kang ginawang mali. Kami ay labis na nalulungkot para sa aming mga pagkakamali. Mangyaring huwag itong ipaglaban sa amin. Nangangako kaming hindi na mauulit. Oo, ang tanga namin na minamaliit ka. Sa sobrang takot nilang lahat ay hindi na sila naglakas loob na bumangon. Samantala, hindi napigilan ni Sheila at Dayan ang kanilang mga sarili sa paghadjejek. Ang mga disipulong iyon ay tila inakala na si Severin ay isang maliit na tao. Ikinaway ni Severin ang kanyang kamay at naglabas ng hindi nakikitang puwersa na marahang bumangon sa nakaluhod na mga disipulo. Hindi ako magtatanam ng sama ng loob sa sino man sa inyo dahil sa nangyari kahapon. Hindi ninyo alam kung sino ako, at gayon din ang marami sa mga elder. Hindi ko kayo masisisi dahil dyan. Binawi ni Severin ang kanyang invisible force at nagpatuloy. Ang iyong pangako sa pagtupad sa iyong mga tungkulin bilang mga miyembro ng patrol, at ang iyong hindi natitinag na saloobin sa pagpigil sa sinumang kaina-hinalang individual na lumampas sa isang tiyak na punto, ay kapuri-puri. Talaga. Nangangahulugan ba ito na hindi mo kami sinisisi sa aming mga aksyon? Nakahinga ng maluwag si Rano at ang iba pa sa narinig. Wika ni Severin. Si Severin, gayunpaman, ay binago ng kaunti ang kanyang tono at tinuruan sila. Hindi iyan dahilan kung bakit ka masyadong mapanghusga at mawalan ng pag-asa sa amin. Kahit papaano, dapat sinabihan ng isa sa inyo ang pinuno ng sekta at tinanong kung kilala niya ang ganoong individual. Iyon ang nararapat na gawin. Nilinaw ko ba ang sarili ko? Oo, matututo kami dyan. Salamat sa payo mo. Hindi na namin mababawasan ang sinuman. Agad na inilahad ni Rano ang kanyang kamay para makipagkamay. Kukunin namin ito bilang isang mahalagang aral. Salamat. Ngunit kung hindi ka pa rin masaya sa amin, maaari mo kaming sampelan ng ilang beses upang ilabas ang iyong sama ng loob kung gusto mo. Ang ilang iba pang mga alagad ay medyo nababalisa, at lahat sila ay labis na magalang sa kanila. Ang kahapon ay nakaraan na, kaya't magpatuloy tayong lahat at tumingin sa hinaharap. Nakikita ko na naabot mo ang isang disenteng antas ng tagumpay. Karamihan sa inyo ay alinman sa level 2 o level 3 saint. Ang iyong antas ay napakatatag din, maaari kong idagdag. Isang pambihirang tagumpay ay dapat nasa abot tanaw, tama ba? Sinulyapan ni Severin ang kanilang mga antas ng pagkamit at sinabi. Tumanggaw si Rano. Oo. Medyo stable na ang aming pagkamit sa ngayon, ngunit hindi madaling makakuha ng isang pambihirang tagumpay. Kailangan naming maghintay sa pila kung gusto nating uminom ng ilang pills. Malamang natatagal ito ng hindi bababa sa 6 na buwan bago dumating ang ating oras. 6 na buwan. Nawalan ng masabi si Severin. Masyadong mahaba ang paghihintay ng 6 na buwan para lang makainom ng ilang pills. Oo, hindi tulad ng mayroon kaming anumang iba pang pagpipilian, bagaman. Ang mga may mas mataas na antas ng pagkamit sa pangkalahatan ay mas madali, dahil sila ay may prioridad sa paglalaan ng mapagkukunan dahil sa kanilang natamo. Maraming tao sa aming antas sa loob ng sekta at 3 lamang sa 4th grade low-rank alchemist. Ang rate ng paggawa nila ng mga table tasks ay medyo mabagal, at kung sila ay magtatakdaman o hindi tungkol sa paggawa ng mga table tasks ay lubos na nakadepende sa kanilang kalooban. Maaari silang magpahinga ng matagal kung mayroon silang iba pang mga gawain, na nagpapahirap sa amin na uminom ng anumang mga table tasks. Bumantong hininga si Rano bilang pagbibitiw, at ang iba ay nagpahayag ng katulad na antas ng kawalan ng kakayahan. Tumanggaw si Severin at pinagpatuloy ang pagsusuri sa antas ng pagkamit ng grupo. Sa pamamagitan ng pagwagayway ng kanyang kamay, ilang mga table tasks ang lumutang at nag-hover sa harap nila. Bibigyan ko ang bawat isa sa inyo ng isang tableta. Gamitin ito sa panahon ng inyong pagsasanay. Ang mga tabletang ito ay dapat na matiyak ang isang maayos na tagumpay dahil kayong lahat ay nasa bingit na ng isa. Nakangiting sabi ni Severin sa kanila at sa iba pa. Sigurado ka, namumula sa emosyon ang mga mata ni Rano. Hindi niya inaasahan na patatawarin ni Severin ang kanilang mga nakaraang aksyon at inabutan pa sila ng ilang mga table tasks. Siyempre, sa iyo na sila. Marami akong nasa kamay ngayon, at mas mabuting paglangkuran nila ang mga tunay na nangangailangan sa kanila.
Lahat tayo ay mga disipulo ng iisang sekta. Ang hinihiling ko lang ay magsanay kayo ng mabuti at italaga ang inyong sarili sa sekta. Masiglang panghihikayat ni Severin. Salamat. Magiliw na tinanggap ng grupo ang mga table task. Sige, dapat bumalik kayong lahat at magsimulang magsanay. Hindi ko na kailangang magsanay ng marami sa darating na buwan, kaya gugugol ko ang aking librerag oras sa pagpino ng ilang mga table task. Ngayong nasa sekta na ako, regular na kayong tatanggap ng mga pildores na ito, at malamang na hindi mo rin kailangang maghintay ng matagal para sa kanila. Kinawian ni Severin ang kanyang kamay at nagpaalam sa grupo. Nakikita niya na ang mga nauna sa kanya ay nakilala ang kanilang mga pagkakamali at nag-alok ng kanilang time na paghingi ng tawad. Kaya hindi na kailangang bigyan sila ng mahirap na oras. Kung hindi niya binigyan ng tableta ang bawat isa sa kanila, hindi niya mapapawi ang kanilang pangamba na baka nagkikimkim pa siya ng sama ng loob sa kanila. Sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng isang tableta, ilalagay niya sa kama ang mga pagpapalagay na iyon at itatakda ang mga ito sa kaso. Maraming salamat. Aalis na muna kami. Nagpasalamat si Rano kay Severin at pinalayo ang grupo. Nang makarating sila sa kagubatan, inalis nila ang mga matinik na baging sa kanilang katawan at itinapon ang lahat sa kakahuyan. Hindi ko akalain na patatawarin niya tayo, lalo na't bigyan tayo ng mga mahahalagang table task. Ang kanyang pagkabukas palad ay isang birtod na dapat nating hangarin na magkaroon. Medyo emosyonal si Rano at naramdaman niyang masyado siyang nagmamadali sa paghusga. Tanong ng isa pang alagad. Sinisisi mo pa rin ba Ricky ngayon? Humalaklak si Rano. Hahaha. Hindi naman. Kung alam lang ni Ricky na maswerte akong makatanggap ng tableta, baka pagsisihan niya ang pakikipag-trade sa akin. Hahaha. Sa kanilang pagbabalik sa kani-kanilang mga tirahan, naghiwalay sila at nagsimulang magsanay gamit ang mga tabletang ibinigay sa kanila ni Severin. Nagulat ako na dumating ang mga lalaking iyon para humingi ng tawad sa iyo. Pahayag ni Sheila. Sagot ni Severin. Pagkatapos malaman na ako ay isang sect elder at isang 4th grade alchemist, natural na natatakot sila na paghigpitin ko sila sa ginawa nila. Hindi ko akalain na gagawin nila iyon para humingi ng tawad sa akin. Sa sumunod na 2 araw, inilibot ni Severin ang kanyang pamilya sa sekta at binisita rin ang ilang kalapit na bayan. Noong ay ika-14 ng Agosto, sina Sheila at Diane ay pumasok sa pag-iisa upang simulan ang pagsasanay at pagbutihin ang kanilang pagkamit. Pagkatapos ay pumunta si Severin kung saan makakakuha ng mga materyales na kailangan para sa alchemy. Nang makita ng isang matandang lalaki ang pagdating ni Severin, agad itong tumayo at lumapit kay Severin ng magalang. Inabot niya ang kanyang kamay bilang isang mainit na pagbati. Ikinagagalak na makilala ka sa wakas, Elder Severin. Ako si Theodore Malak, ang guardian ng sekta. Tumingin si Severin sa lalaki at tinanggap ang pakikipagkamay. Akin din ang kasiyahan. Nauubusan na ako ng ilang materyales, lalo na sa 4th grade low rank at 4th grade medium rank. Nandito ako upang palitan ang aking mga supply. Hahaha. Pumasok ka. Naisip ko na baka matagalan bago ka dumaan dahil bago ka pa lang. Hindi pa nga nakakalipas ang ilang araw at nandito ka na. Tumawa si Theodore at sinenyasan si Severin na pumasok. Dapat kong linawin ang isang bagay bagaman. Ang mga alchemist natin ay pinapayagan lang na magtago ng 30% ng lahat ng pills na ginawa nila para sa personal na gamit. Ang iba ay kailangang ibigay sa sekta. Sa tingin ko wala kang tutol dyan, tama ba? Ngumiti si Severin at sumagot. Siyempre hindi. Iyan ay isang napakamakatwirang panuntunan. Binanggit ni Theodore ang karaniwang pamamaraan bilang isang formalidad lamang dahil walang praktikal na paraan upang pangasiwaan ang proseso ng paggawa ng mga alchemist at bilangin ang bawat solong tableta na kanilang ginawa. Ito sa huli ay nakasalalay sa integridad ng mga alchemist sa mahigpit na pagsunod sa mga itinatakda. Sa ganitong paraan, ang 4th grade low rank at 4th grade medium rank spiritual herbs ay nasa ikalawang palapag. Ang unang palapag ay kung saan nakaimbak ang karamihan sa una, pangalawa, at ikatlong grade na materyales. Karamihan sa mga pumupunta para kolektahin ang mga materyales mula sa palapag na ito ay mga lower level alchemist.
Ipinaliwanag ni Theodore ang iba't ibang palapag kay Severin habang inaakay siya sa hagdanan sa loob. Nakatagpo si Severin ng ilang pamilyar na mukha hindi nagtagal pagkatapos niyang pumasok. Sinalubong siya nina Harris at Felix ng magalang na ngiti. Senior, nandito ka ba para sa ilang third-grade low-rank materials? Tanong ni Severin matapos mapansin ang material sa kanilang mga kamay. Sumagot si Felix. Oo, sinadya naming magpasalamat sa iyo, nga pala. Marami kaming naging pakinabang sa panunood sa iyo na pinuhin ang mga tabletang iyon. Pagkatapos mong balikan at lubusang tunawin ang kaalaman mula sa panunood sa iyong demonstrasyon, nagpasya kaming sumubok sa paggawa ng ilang pangatlong gradong mababang antas ng mga Pildores. Isipin ang aming sorpresa nang pareho kaming nagtagumpay sa loob lamang ng isang araw. Ibinahagi ni Harris ang sigla ni Felix at sinabing, tama. Kami ngayon ni Felix ay third-grade low-rank alchemist. Kami ay nagpaplano na pumili ng ilang higit pang mga materyales upang patunayan ang aming kasalukuyang kakayahan. Matatawag lang namin ang aming sarili na third-grade low-rank alchemist kung mapapabuti namin ang rate ng tagumpay namin. Para sa kanila, ang pagsulong mula sa second-grade high-rank alchemist tungo sa third-grade low-rank alchemist ay kumakatawan sa makabuluhang pag-unlad. Ang mga Pildores na may third-grade low-rank ay may ilang kapansin-pansing epekto sa pagkamit ng isang warrior emperor, kaya karamihan sa mga disipulo na mga warrior emperor ay maaaring gumamit ng mga tabletang third-grade sa pagsasanay. Sa makatuwid, ang kanilang katayuan bilang isang alchemist ay bubuti ng husto. Hahaha. Binabati ko kayo. Magandang balita iyan. Ipinahayag ni Severin ang kanyang kagalakan. Maging ang aming master ay gumawa ng maraming pag-unlad. Siya ay may tiwala na siya ay maaaring maging isang 4th grade low-rank alchemist sa takdang panahon. Nasa sabik na sabi ni Felix. Ibig sabihin ba nito ay nasa bingit na ng tagumpay si Elder Igor? Napakagandang balita iyan. Ang pagkakaroon ng isa pang 4th grade alchemist sa ating sekta ay magiging lubhang kapaki-pakinabang sa pag-unlad ng sekta sa kabuuan. Ang mga 4th grade pills ay kapaki-pakinabang para sa ating mga alagad na nasa saint level. Si Theodore ay naging masigasig matapos marinig ang balita. Napakaraming positibong balita sa loob ng sekta noong huli, at ang bawat disipulo ay sabik na umaasa sa magandang kinabukasan na hawak ng sekta para sa kanila. Ngumiti si Harris at dagdag pa. Ito ay dahil pinahintulutan mo kaming mapanood ang iyong demonstrasyon ng alchemy kaya nagawa naming umunlad. Itinuturing namin na isang napakalaking pribilehiyo na magkaroon ng pagkakataong masaksihan ang iyong kadalubhasaan sa alchemical. Mukhang sobra-sobra naman iyon, hindi ba? Parinig ni Theodore. Tumawa si Severn at sinabing, sige, kayong dalawa ay huwag masyadong magmadali. Aakyat na ako sa taas para pumili ng materyales ngayon. Siyempre, maglaan ng oras. Nagkatinginan sina Harris at Felix habang paakyat ng hagdan si Severin. Nang makaakyat na si Severin, hindi napigil ang mapabulalas ng isang babaeng alchemist. Yan ba ang bago nating elder, Severin? Napakabata at gwapo niya. Nahulog ka na ba sa kanya, Sherry? Bakit hindi mo subukang makuha ang puso niya? Maganda ka, baka magtagumpay ka lang. Mapaglarong panunokso ng isa pang babaeng alchemist. Hoy, tumigil ka nga. Hindi ko talaga iniisip iyon. Namula si Sherry sa kahihiyan matapos siyang kulitin. Hahaha. Siya ang pinag-uusapan ngayon ng sekta. Marami ang nakarinig tungkol sa kanya, ngunit kakaunti ang nagkaroon ng pagkakataong makilala siya. Marami sa mga babaeng disipulo natin ang gustong pakasalan siya, kaya maaaring kailanganin mong maghintay sa pila kung interesado ka sa kanya. Sabi ni Felix sa dalawang babaeng alchemist. Ano? Bakit hindi ako makalundag sa pila? Nakangiting sabi ng isang babaeng alagad. Hahaha, maaari mong subukan, Camila. Kapag tapos na siya sa pagpili ng kanyang mga materyales sa itaas, dapat mong samantalahin ang pagkakataong mag-hi at makilala siya. Pang-aasar ni Sherry. Na, kalimutan mo na. Hindi ako matapang. Tsaka narinig ko na lahat ng tatlong asawa niya ay hindi kapani-pani walang maganda, mahihirapan akong makuha ang puso niya sa hitsura ko. Ngumiti si Camila at dagdag pa. Ngunit nakakagulat kung magkakaroon tayo ng pagkakataong panoorin siyang mag-practice ng alchemy.
Ginalugad ni Severin ang ikalawang palapag, walang kasiyahang hindi alam ang mga talakayan na nagaganap sa ibaba ng mga babaeng disipulo, sinuri niya ang mga halamang espiritual at nagulat siya sa kanyang nakita. Oh wow, napakaraming uri ng spiritual herbs. Bukod sa inaasahang 4th grade low rank at 4th grade medium rank herbs, marami rin ang 4th grade high rank at 5th grade low rank spiritual herbs. Pagtibay ni Theodore. Kami ay tumatanggap ng 5th grade high rank spiritual herbs paminsan-minsan, ngunit ang iba pang tatlong alchemist ay hindi pa nakaka-advance sa 4th grade high rank, mas mababa sa 5th grade low rank. Bilang resulta, karamihan sa 5th grade low rank herbs ay gagamitin sa kalaunan ng mga elder, sa halip na gawing pildores. Sigurado ako na ang espiritual na mga halamang gamot na ito ay hindi mo masyadong naiisip, nawawala sa paglipas ng panahon. Tumanggaw si Severin bilang pag-unawa at sinabing, kung ganoon, kukuha ako ng higit pang 4th grade medium rank at high rank spiritual herbs. Hindi ako kukuha ng mas mababang rank. Oo naman. Ang mga 4th grade low rank alchemist ay walang gamit para sa 4th grade high rank spiritual herbs sa ngayon. Kaya dapat lang, kumuha sila ng ilang 4th level medium rank para mag-eksperimento habang sinusubukan nilang gumawa ng isang pambihirang tagumpay. Malamang na ikaw lang ang magiging kapaki-pakinabang sa mga 4th grade high rank na espiritual na halamang gamot ngayon. Sabi ni Theodore. Tapos tumawa siya ng malakas at dagdag pa. Ang mga 4th grade high rank na espiritual na mga halamang gamot ay ginagamit na sa wakas.